Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inabisuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Amman, Jordan na mag-ingat ang mga Pilipino sa mga missile debris na nahuhulog sa ilang parte ng kabisera ng bansa. Ito ay matapos ang naiulat na 2 kataong nasugatan dahil sa nahulog na mga missile debris. Wala naman ni isa sa mga ito ang kinilalang Pilipino. Matatandaang nagpaulan ng missiles ang Iran kamakailan patungong Israel dahil sa tumitindi nitong tensyon. Samantala, mayroong humigit kumulang 48,000 na mga Pilipino sa Jordan at humigit kumulang 127 na mga Pilipino sa West Bank kung saan wala pa naman sa kanila ang humihiling na makauwi ng bansa sa ngayon. Samantala, sinampahan ng patong-patong na kaso si dismissed Mayor Alice Go kaugnay ng umano'y pamimeke ng pirma sa inihain nitong counter affidavit. Lumabas kasi sa investigasyon ng NBI na hindi si Go ang pumirma. Para sa detalye, narito ang ulat. Nahaharap sa patong-patong na bagong mga kaso si dismissed Mayor Alice Go. Kaugnay ito ng umano'y pamimeke ng pirma sa isinumite nitong counter affidavit. Base sa pagsasalaysay ni Go sa nakaraang pagdinig sa Senado, napirmahan niya ang naturang affidavit bago siya tumakas ng bansa. Ngunit base sa pag-aaral ng National Bureau of Investigation, hindi nilagdaan ni Go ang nasabing dokumento. Ayon kay NBI Agent Palmer Malyari, magkaiba ang pirma sa dokumento kung ikukumpara sa mga dating dokumento sa Bamban Tarlac. Kaya naman lumalabas na ibang tao umano ang pumirma sa counter affidavit. Dahil dito, nahaharap si Go sa kasong falsification by a notary public, use of falsified documents, perjury, gayon din ang obstruction of justice. Kasamang sinampahan ng kaso ang abogadong nagnotaryo ng nasabing dokumento na si Attorney Elmer Galicia at 5 kapwa akusado. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbitiw na sa pwesto bilang Chief Executive Officer at President ng Social Security System o SSS si Rolando Ledesma Makasait. Ayon sa kanyang irrevocable resignation na isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinanggap niya ang nominasyon bilang nominee ng SSS-GSIS Pensionado Party List Group. Nagpasalamat naman si Makasait kay Pangulong Marcos sa kanyang ibinigay na oportunidad na magsilbi sa SSS. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga bayan malapit sa Bulkang Taal, ligtas sa ashfall. Mga Pinoy sa Jordan, inalarma sa missile debris mula sa Iran. Senador Jinggoy Estrada nais amyendahan ang espionage law ng Pilipinas. Alice Go sinampahan ng kasong kaugnay ng umano'y pamimeke ng pirma. Office of Civil Defense nagpadala ng tulong sa Batanes matapos mapinsala ng bagyong Julian. Majestic Surfing Cup 2024 nilahukan ng ilang top local surfers ng bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinahayag ng pamilya Pastor ang kanilang pasasalamat sa naging desisyon ng Korte Suprema na naglalatag ng probable cause laban kay Dalia Guerrero Pastor at mga kasabwat nito sa pagpatay kay Enzo Pastor. Muling iniutos ng Korte Suprema ang pag-issue ng warrant of arrest at whole departure order laban kay Dalia na pinaniniwala ang tumakas patungong ibang bansa noong 2015. Nanawagan ng pamilya Pastor sa publiko at sa mga otoridad na tulungan silang mahuli si Dalia upang makamit ang hustisya para kay Enzo. Sa pangalan sa Pangulong Ferdinand Marcos
Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Quezon City. Sa kanyang talumpati ay ipinangako niya ang maayos na compensation para sa mga guro. Para sa detalye, narito ang ulat. Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 2024 National Teachers Day sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kasama niya dito si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang naging talumpati, kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon at sakripisyo ng mga guro para sa lipunan. Dito ay pinangako ng Pangulo ang maayos na compensation para sa mga guro. Aniya, mas mabibigyan ng karampatang compensation ang mga guro sa sandaling lumagpas ito sa nakatakdang 6 na oras ng pagtuturo sa isang araw. Kasama din dito ang pagsusulong ng pamahalaan para magkaroon ng balanse at maayos na work environment. Iginit din ng Pangulo na patuloy ang dedikasyon ng administrasyon para masigurong mayroong sapat na resources ang mga guro para makapagturo. Ibinida din ng Pangulo ang Executive Order 174 na pinirmahan ngayong taon. Layo nitong magbigay ng magandang mga oportunidad para sa pagsasanay sa mga guro. Aniya, dahil dito, wala ng public teacher ang magre-retiro sa antas na Teacher 1. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglulunsad ng Majestic Surfing Cup sa Puraran Baras, Catanduanes nitong ika-30 ng Setyembre, ilang top local surfers sa Pilipinas ang lumahok dito. Ito ay para sa pagkakataong maiuwi ang 100,000 pisong grand prize. Ang naturang kompetisyon ay suportado ng Department of Tourism, tanggapan ni Senator Bongo, Chairperson ng Philippine Sports Commission Richard Bachman at ng TGP Party List. Layunin ng kompetisyon na patuloy na iangat ang larangan ng surfing sa bansa. Kami ang boss ng babago. Ako si Francis Riudique at ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga bayan malapit sa Bulkang Taal, ligtas sa ashfall. Mga Pinoy sa Jordan, inalarma sa missile debris mula sa Iran. Senador Jinggoy Estrada nais amyendahan ang espionage law ng Pilipinas. Alice Go sinampahan ng kasong kaugnay ng umano'y pamimeke ng pirma. Office of Civil Defense nagpadala ng tulong sa Batanes matapos mapinsala ng bagyong Hulyan. Majestic Surfing Cup 2024 nilahukan ng ilang top local surfers ng bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinagpatuloy ng Coast Guard District Southwestern Mindanao ang Brigada Pagbasa Reading and Recreational o RNR Camp sa Barangay Manalipa, Zamboanga City noong ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa nasabing kaganapan ay namahagi rin ang ahensya ng mga school supplies at hygiene kits sa mga mag-aaral. Ayon sa Coast Guard Commander ng distrito na si Commodore Marco Antonio Guines, ang patuloy na inisyatibong ito na nagsimula noong taong 2023 ay nagtataguyod ng edukasyon para sa mga malalayong komunidad sa Region 9. Samantala, ipinanawagan ni Speaker Romualdez ang sapat na pondo para sa pinalawak na Centenarians Act sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Nanawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tiyakin ang sapat na pondo para sa pinalawak na Centenarians Act na nagbibigay ng 10,000 cash gifts sa mga senior citizens na umaabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Inilahad ni Romualdez ang suporta sa panukala sa gitna ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week ngayong unang linggo ng Oktubre.
Paglalahad ni Romualdez, mahalaga ang pagkilala sa mga nakakatanda na naglaan ng kanilang buhay sa kanilang pamilya at komunidad. Aniya, suportado niya ang mungkahi ni Representative Rodolfo Ordanes na makipagtulungan sa Department of Budget o DBM upang makuha ang kinakailangang pondo mula sa DSWD Savings o Unprogrammed Funds ng 2024 General Appropriations Act. Pahayag niya na praktikal at kayang-kaya ang paggamit ng mga umiiral na pondo para sa agarang pagbibigay ng benepisyo sa mga senior citizens. Dagdag pa rito, nabanggit din ang kahalagahan ng malinaw na Implementing Rules and Regulations o IRR para tiyaking makakatanggap ng benepisyo ang lahat ng karapat-dapat na senior citizens. Dito nangako si Romualdez na patuloy niyang ipaglalaban ang mga panukalang batas na nagtataguyod sa kapakanan ng mga nakatatanda. Binigyan din niya na nararapat lamang na bigyan ng pinakamataas na respeto at pagkalinga ang ating mga nakatatanda sa kanilang mga naiambag sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakipagpulong kamakailan si Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto kay Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa upang talakayin ang suporta sa pagpopondo para sa mga proyekto at programang may kinalaman sa kalusugan sa ilalim ng DOH. Tiniyak ni Recto sa DOH ang dedikasyon ng Finance Department sa pagsusulong ng universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Ipinangako rin nito ang pamamahala sa pagpapadali ng foreign donations sa DOH na kinabibilangan ng pag-streamline ng mga proseso upang matiyak ang napapanahong pagtanggap. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga bayan malapit sa Bulkang Taal, ligtas sa ashfall. Mga Pinoy sa Jordan, inalarma sa missile debris mula sa Iran. Senador Jinggoy Estrada nais amyendahan ang espionage law ng Pilipinas. Alice Go sinampahan ng kasong kaugnay ng umano'y pamimeke ng pirma. Office of Civil Defense nagpadala ng tulong sa Batanes matapos mapinsala ng bagyong Julian. Majestic Surfing Cup 2024 nilahukan ng ilang top local surfers ng bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.